tumawag sa ating Panginoon, for the Lord is near for those who call on Him, for those who call on Him in truth.
you are God. And I will miss you. I know you are God. I will miss you. I know you are God. Oh, we praise you, Lord. O yes, Lord, hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng ang Panginoong Kristong banal, sa gabing ito, Panginoon, patuloy, Panginoon, na nagpapalinis kami. Aming mga puso, Panginoon, sa gabing ito. Linisin mo ang mga nagawa naming kasalanan, sinasadya man o hindi. Patuloy, Panginoon, hinihiling namin ang kapatawaran, ang lahat ng ito, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa pagpapatawad at malayang-malaya na kami, Panginoon, sa gabing ito ay maranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang iyong kalwalhatian, Panginoon, sa aming pagsamba sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Kung hiwalay kami sa iyo, wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya't patuloy, Panginoon, sa gabing ito, patuloy mong palakasin ang spiritual namin, ang aming kalakasan physical, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Patuloy tinatas din namin, Panginoon, ang magpapahayag ng iyong banal na salita, Panginoon. Aming buting Pastor Peter Obiena. Bigyan mo siya, Panginoon, karunungan, katalinuhan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. At may pahayag niya, Panginoon, ng iyong banal na salita ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At maging kami na makakapakinig ng iyong banal na salita, buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso, Panginoon, sa gabing ito. Kahit salamat, Panginoon, samahan kami lagi ng Santong Espiritong Banal, bumaba sa aming kalagitnaan, na patuloy, Panginoon, ang maranasan namin ng kapuspusan sa gabing ito. Balutan mo lagi ng iyong makapangyarang dugo at patuloy na kinakas-out namin ang gawa ng kaaway, ang iyong gawain ito, mga disturbances, Panginoon, sa iglesyang ito, out in Jesus' name, pagkabahagi, out in Jesus' name. Ano mang gawa ng kaaway, Panginoon, sa gabing ito, patuloy, Panginoon, na kinakas out na namin at ang pangalang Jesus lamang ang may taas sa gabing ito. Salamat, Panginoon, at muli, pinaangkin na namin ang katagumpayan, signs and wonder and miracle after preaching yung word. Salamat, Panginoon, sa namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. We will make His praises glorious. We will bring praise and we will rejoice in the name of the Lord. My prayer in the desert, when all that's within me feels dry. And this is my prayer and my hunger and needs. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faint proof of more worth than gold, so we find me, Lord, through the flame. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. And this is my prayer in the battle, the triumph is still on its way. I am a conqueror and conqueror with Christ, so firm on His promise I'll stand. So I will bring praise,
season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. So I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory. And I will bring praise. I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory and He is good. And this is my prayer in the when favor and providence flow. I know I'll feel to be hunted again. The seed I'll receive, I will sow. Hallelujah. Truly that our God's name is above any other name. Come on, church, just where you are, itaas mo ang iyong mga kamay at patuloy na ialay ang iyong tinig sa ating Panginoon. Let's begin to speak the beautiful name of Jesus. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. The hidden glory in creation, and now revealed in you, our Christ.
the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, and you have no equal. Now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. The powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. That nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. And that could not hold you. The battle before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are rolling, the praise of your glory. For you are raised to life again. And you have no rival, and you have no equal. Now and forever, God, you reign. What a powerful name it is. Yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Sa iyo po, Panginoon, lahat ng papuri. Bukas po tayo sa aklat po ng 1 Timothy chapter 3 verse 15. Unang Timoteo Kapitulo 3, talatang 15. Ang sabi po sa Tagalog ay, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Sa English po ay nais ko rin pong basahin, in case I am delayed, so that you may know how to behave in God's household, which is the church of the living God,
the pillar and foundation of the truth. Ang Diyos po ang bahala magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ito po ay pinamagatan ko pong the Church of the Living God. The Church of the Living God. Malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat na kung saan ito po, lalong-lalo na po ito pong verse na ito ay very controversial ang verse na ito. At marami ang inililihis nila ang bersikulong ito. Pero sa gabi pong ito ay nais ko pong makita natin kung ano ba ang talagang nais tukuyin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat para sa mga tunay na iglesia ng ating Panginoon, the true Church of the Living God. Ito po, ang konteksto nito ay nais ipakita ni Apostol Pablo. Kung ating pong titignan din sa versikulong yan ay sinasabi po niya doon sa so that you may know how to behave in God's household. Ito po ang tunay na konteksto na ipinapaliwanag ng bersikulong ito na kung saan paano po ba ang tanong, how does the true church of the living God behave? Tanungin niyo po yung katabi mo, how do you behave? Yung proper conduct, yung ugali na dapat meron ang totoong iglesia ng ating Panginoon. Kaya nga po dito, mula dun sa versikulo 1 hanggang sa verse 14 ay makikita po natin yung binabanggit niya po sa Pablo, lahat ng mga karakteristik ng mga miyembro, karakteristik ng mga manggagawa, karakteristik ng mga tagapanguna sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Kaya nga mapapansin natin dito na doon sa salitang pillar and foundation of the truth. Mga kapatid, it's not the church. Hindi ang church ang pinanggagalingan ng katotohanan. Amen po ba? Hindi tayong pinanggagalingan ng katotohanan. Bagkos ang pinanggagalingan ng katotohanan, kapag titignan po natin ang tamang doktrina at aral ng Biblia, ang totoong katotohanan ay mula kay Kristo. Amen po ba? Sapagkat maliwanag ang sinasabi ng John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. So madalit salita, ang katotohanan ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga, the Church of the Living God, kung titignan natin, it's not the pastor who built the church. It's not the member who built the church. It's not the leader who built the church. It was the Lord Jesus Christ. Matthew 16:18. Ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Ito po yung verse ng natin. Upon this rock. Kabisado po ba natin? Matthew 16:18, I tell you that you are Peter. And it is on this rock that I will build my church. Hanapin niyo yung King James Version. Ang sabi niya dyan, and I say also unto thee that thou art Peter, upon this rock I will build, ano po? Your church o my church? My church. Who built the church? Jesus Christ. Sabi niya, upon this rock I will build my
church. And the gates of hell shall not prevail against it. Tingnan po ninyo, maliwanag na sinasabi rito, maging ang ating Panginoong Jesucristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, hindi po pwedeng maghari dito ang kasinungalingan. Hindi po pwedeng maghari dito ang maling katuroan. Hindi po pwedeng maghari dito ang kasamaan. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagtayo ng kanyang iglesia. Kaya nga si Apostol Pablo ay maliwanag niyang sinasabi that how does the true church of God behave in God's household? Paano po ba tayo mamuhay? Paano ba tayo magpakita ng ating pananampalataya? Ang mga totoong sumasampalataya kay Kristo, tandaan po natin, hindi rin po galing sa atin ang pananampalataya natin. It's not us. Ang pananampalataya ay nagmula rin kay Kristo. Amen po ba? Hebrew chapter 12, verse 2. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Di ba? Sa King James Version. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kaya nga, no one can claim that they own the church. Walang sino man ang pwedeng mag-ari o nagmamay-ari ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Why? Because the true church was built by Jesus Christ. The true church was built sa katotohanan. At ang katotohanan ito ay dapat nakikita sa mga tunay na mga sumasampalataya kay Kristo. Amen po ba? Kaya si Apostol Pablo ay hinihimok niya ang lahat ng mga iglesia na kung saan maging si Timoteo ay binibigyan niya ng katuroan upang patuloy na manghawak doon sa doktrina na tama ang pinaniniwalaan at hindi mali ang pinaniniwalaan. Tandaan po natin, lagi pong direct lagi ang ating pananampalataya. Mula sa pagkaalam, pagkaunawa sa kanyang salita, ay dapat maliwanag po ito. Sapagkat the true church of God, tingnan po natin yung kanina, yung sinasabi rito, sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 na dalawa ang sinabi rito, yung pillars and foundation. The pillar and the foundation of the truth. Sinasabi niya ran, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Uulitin ko po ulit. It's not the church ang pinanggagalingan ng katotohanan. It was Jesus Christ. Kaya nga kapag totoo ang paniniwala ng mga tunay na sumasampalataya sa loob ng church, then makikita po yung talagang totoong pillar and foundation of faith. Acts chapter 2 verse 42. Tingnan po natin ang mga early Christian na kung saan sa panahon ng mga apostol, how they devoted themselves. Saan? Sabi po diyan, the believers continued to devote themselves to what the apostles were teaching. Mga kapatid, hindi sila lumalayo dun sa
katuruan na meron na natanggap ang mga apostol. Kung ano ang kanilang natutunan sa ating Panginoong Jesucristo, ay ganun din ang kanilang iniaaral sa lahat ng mga tagasunod nila during that time. Kaya nga ang mga early believers, early Christian, early church of the living God, they devote themselves to the apostle teaching, the Word of God. At dito natin makikita ang totoong mga iglesia ng Panginoon. Devoted yan sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? At kapag binasa po natin yung 1 Timothy chapter 3, ang mga manggagawa lalo founded ng salita ng Diyos. You cannot be a leader if you are not founded by the Word of God. Kaya nga, tingnan po natin anong ibig sabihin po sa Greek word ay sinasabi ni Apostol Pablo yung salitang pillar and foundation. Sa Greek word, ang ibig sabihin ng pillar ay stulos. At ang foundation naman ay hedraioma. Yan. The pillar and the foundation of faith, yung pillar and foundation, ang ibig sabihin sa Greek ay stulios at hedraimos. Hedraioma. 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 Na kung saan ito po ay, pag sinabing pillar, ano sa tingin niyo yung pillar? Column. Poste. Amen po ba? Poste. Column and prop or support. Pagdating naman po doon sa Revelations chapter 3 verse 12, tignan po natin yung sinasabi diyan. Yung kapag kasi ang building kasi dapat meron niyang foundation tsaka pilar. So meron siyang column. Yan. Tignan po natin yung Revelations chapter 3 verse 12. Ano ang sinasabi sa Revelations chapter 3 verse 12? I will make the one who conquers to become a pillar. Tignan po ninyo, in the sanctuary of my God. And he will never go out of it again. I will write on him the name of my God, the name of the city of my God, the New Jerusalem coming down out of heaven from God, and my own new name. What a beautiful name it is. What a powerful name it is. The name that is in the true church of God is the name of Jesus Christ. Ang hinihimok ni Apostol Pablo dito na hindi masway yung kanilang pananampalataya. Kaya bakit sinulat ni Apostol Pablo lahat ng mga katangian na dapat meron sa mga believers during this time? Na isulat ito to make them sure that their faith, their beliefs, their understanding will not be swayed by the false prophet during that time. Kaya nga sa buhay po natin ngayon, no one can sway us. If we believe that we are the true pillars and foundation of the living God. Amen po ba? Sabihin nyo sa katabi nyo, ikaw ay pillars and foundation in the church of the living God. Hindi po nasusway yan. Kaya, anumang mga heresy, mga false doctrine, yung mga
maling katuroan ay hindi yan pinaniniwalaan ng mga tunay na mga believers. The true church of the living God. Kaya po, sa Colossians chapter 2 verse 8 ay binabanggit din dito na hindi dapat namumuhay ang mga true church ng ating Panginoon in carnality. Amen po ba? Tingnan po ninyo. Sabi po diyan, see to it that no one enslave you through philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the basic principles of the Word, and not according to the Messiah. Mga kapatid, yung carnality, tandaan po natin, hindi carnal ang mga true church of the living God. Kapag namumuhay tayo, the way we think, the way we speak, the way we yung ating damdamin, hindi ang karnal. At yung ginagawa natin, we live in the Messiah. Kaya nga, Acts 17:28, we live, we move, we exist because of Him. Amen po ba? Kaya nga, ito yung gustong ipakita ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kaya si Timoteo ay pinapaalalahanan niya dahil naisulat niya ito para ang mga tunay na iglesia ng ating Panginoon ay hindi madaling bumigay. Matibay. Amen po ba? Kasi nga, pillar and foundation. Sino po ba ang sinasabing totoong pundasyon po natin? Tandaan po natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, Christ is our true foundation. Amen po ba? Wala nang pundasyon pa na pwedeng itayo ang sinuman maliban sa naitayo na. Ayan po oh. After all, no one can lay any other foundation that the one that is already laid. Yung naitayo na. And that is Jesus, the Messiah. Kaya nga kung meron pang ibang belief na ituturo sa atin, malibang kay Kristo, huwag kayong maniwala. Na tanging si Kristo lamang ang dapat ipinamumuhay ng mga tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. This is the true church of the living God. At kapag si Kristo ang totoong nasa puso ng mga Kristiyano, paano mamuhay yan? Paano niya ipamuhay yan? Kung sinasabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Christ died for us. Tingnan po ninyo ha, Christ died for us, and we also should live for others. 1 John 3:16. How we behave. What is the proper conduct na meron tayo? Sabi diyan, this is how we have come to know love. If you know God, you know how to love. If you do not love, you don't know God. Because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. The true church of the living God, punong-puno yan ng pag-ibig. Amen po ba? Amen po ba? How many times nagkamali ang mga anak nyo? Hindi ba ang magulang, kahit ilang beses magkamali ang anak, mahal ba ng magulang ang anak? Hello? Mahal ba ng magulang ang anak? Ay naku, mahal na mahal. Kahit ilang beses magkamali yan, mahal na mahal ng magulang ang anak.
At ganun din po tayo sa ating Panginoon. Sabi doon sa awit, how many times have I broken your heart? Still you forgive, if only I ask. Maraming beses tayong magkamali sa harapan ng Diyos. But still God loves us. At take note, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po yun pag-ibig na hindi po yan nagdidisiplina. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagdidisiplina. Love and wrath. Merong justice. Amen po ba? Kaya nga kapag tinignan po natin ito, yung love ng Panginoon at maging yung wrath ng Panginoon, balance po yan. Hindi nangungunsinti ang Diyos sa kasalanan. Kapag nagkasala ka, parurusahan ka. Pero dahil ang Diyos ay talagang punong-puno ng pagmamahal, pinipilit pa rin niyang abutin ang lahat para sa Kanya. Kaya nga, kung titingnan po natin ang true foundation ng simbahan, pagka naintindihan po natin, alam niyo po ba hindi kailanman ito magigiba ng kahit anumang material na bagay? Hindi rin ito kailanman magigiba ng kahit sino mang tao. At hindi rin ito kailanman magigiba ng kahit anumang sirkumstansya. Kasi bakit? Sabi ko nga palagi sa inyo, meron tayong test of faith palagi, 3 yan. Circumstances, people, and material things. Lahat yan. That is not our foundation. It was Jesus Christ, our true foundation. Kaya maranasan man natin ang mga bagay na ito, mananatili pa rin. We always look at Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen po ba? Kaninang umaga, may napanood ako kanina, habang kumakain kami, pastor, nagkaroon ng, dun sa isang drummer, babae, at nakita daw ng anak. Sinabi sa nanay, naku po, nagsumbong. Kanino anong pangalan nun? Rapi Tulfo. Yan. Kay Rapi Tulfo. Pero mo, headline, pastor. Yung title niya kasi, ang pangit ng title Biro mo, pastor. Yung pastor, hindi na nagpa-lie detector, test Pero yung babae, nagpa-lie detector test. Tsaka yung asawa ng pastor. Pero, alam niyo po ba kung lumabas? Lumabas yung katotohanan na itong drummer, walang ginawa sila ni pastor. Wala silang ginawa. Kasi bakit? High-tech na po yung ngayon. Hindi mo pa sinasabi, nasa utak mo pa lang, nababasa na ng lie detector test. Ganun ka high-tech. Di lalo na pag nagsalita ka na. Tapos lumabas pa yung mga testimony. At talagang napatunayan na talagang walang kasalanan yung pastor. Kaya nga, mga kapatid, tingnan ninyo sa tingin ko itong pastor na to, matapos lumabas yung ganong napakahirap nun. Diba? Paratangan ka na wala ka namang ginagawa. Diba? Bawat isa po sa atin, tandaan po ninyo, kung paratangan ka man, maliwanag ang scripture. Sa Matthew chapter 5, verse 13, I think. Verse 12, 13, yan. Matthew chapter 5, verse 12. Ayan
verse 12 to 13. Ayan yan, tama. How blessed are you whenever people insult you, persecute you, and say all sorts of evil things against you falsely because of me. Verse 12, rejoice and be extremely glad because your reward in heaven is great. That's how they persecuted the prophets who came before you. Pagwiwikaan ka ng pawang kasinungalingan, walang katotohanan, serbisyong totoo lang, walang kinikilingan, patay na si Mike Enriquez kahapon. Parang nag-announce pa no? Alam niyo po ba na sa buhay na ito, dapat si Kristo ang pundasyon ng ating pananampalataya. Dapat si Kristo ang ating pinangahawakan. Kaya nga, ang gustong ipakita ni Apostol Pablo dito ay patuloy nating panghawakan ng katotohanan. At sino ang katotohanan? Sabi ng John chapter 8 verse 12, verse 31 o 32, John chapter 8 verse 32, if you know the truth, and the truth will set you free. Amen po ba? Kapag ikaw ay nasa katotohanan, alam mo ang katotohanan, ikaw ay nabubuhay na malaya na. Malaya na tayo sa sumpa ng kasalanan, malaya na tayo sa pagkaalipin sa kasalanan, malaya na tayo sa dapat sana ay maranasan natin ang kaparusahan. Kaya sa oras pong ito, the church of the true, the church of the living God are meron pong tinatawag na true freedom. Malaya na po tayo. Galatians chapter 5 verse 1. Sino ang nagpalaya sa atin? Ha? Galatians chapter 5 verse 1. Anong sabi diyan? Sino? The Messiah. Si Jesus Christ. Malinaw po ba? Malinaw po ba sa atin na yung mga bagay na yan ay nais ipabatid po sa atin that we, the true living church of God, of the living God, ay talagang ipamuhay po natin na tayo nga ay totoong malaya na. Malaya tayong sumamba. Amen po ba? Walang pwedeng pumigil sa atin sa pagsamba. Malaya tayong mag-express ng ating pagpupuri, paghahandog sa Diyos. Kaya nga hindi tayo control ng sinuman. Only God. Kaya dito makikita po natin na ang totoong iglesia ng Panginoon, kontrolado ng ating Panginoong Jesucristo. Kaninang umaga ako po'y napaiyak habang kami nananalangin sa pagkain. Bigla na lang ako napaiyak sa prayer. Sabi ko, Lord, Ikaw ang maghari. Kasi, ang dami kong nakita, very successful sila. Pero yung success nila, yung credit sa kanila. Yung kanilang ginawa sa kanila. Nakalimutan nila ang Diyos na talagang nagbigay. Nakalimutan nila na merong Diyos talaga na nagbigay sa kanila ng mga bagay na yun. Kaya habang kumakain kami yung pagkain, nagpipray ako sa pagkain namin. Umiiyak ako kanina. Naalala ko yung basta ayoko magsabi ng tao. Meron akong taong nakita na namatay na. Hindi ko narinig sa kanya si Kristo. Kaya sa bawat isa po sa atin, habang buhay pa tayo, how do we behave in God's household?
Yan po yung tanong ko po sa inyo. How do we behave in God's household? Hayaan po natin. Patuloy tayong lumakad. John chapter 8 verse 12. We are in the light. Lumakad tayo sa liwanag. John chapter 8 verse 12. Sabi ng Panginoon, later on, Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. The one who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Nagliliwanag po tayo. How do we behave? Nagliliwanag tayo. Sa bawat ginagawa po natin sa gawain ng Panginoon, that is how we show our love. That is how we show our faith. That is how we show yung deepest sincerity natin sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya kung ano ang ginagawa mo, yun ang nasa loob natin. Pero maliwanag ang sinabi ng Panginoon. Ang sino mang sumusunod sa akin, sabi ng Panginoon, ay wala na sa kadiliman, kundi nasa liwanag na at may buhay na nagliliwanag. Amen po ba? Gusto niyo po bang sumunod kay Kristo? Gusto niyo po bang sumunod kay Kristo? Totoo po ba? Ha? Alam niyo po ba kung ano sinabi ni Christ? Nung tinanong niya ang kanyang mga alagad, ang sino mang nais sumunod sa akin, una, ano sabi ni Christ? Na? Limutin niya ang kanyang deny yourself. Limutin ang kanyang sarili. Pangalawa, carry your cross. Bawat isa po sa atin ay merong cross na binubuhat. Kaya nga sabi ko nga, yung illustration na nakita ko sa Facebook buhat-buhat ng maraming Kristiyano yung cross. Yung isa, napagod siya. Nanalangin kay Lord. Sabi niya, Lord, pagod na ako Pwede bang putulin ko muna? Hindi sumasagot ang Diyos. Pinutol niya. Pagbuhat niya, medyo magaan. Buhat kagad. Habang tumatagal ulit yung lakad niya, Lord, pwede ko bang putulin ulit? Putol na naman siya ulit. Wala naman sinabi si Lord na putulin niya. Putol na naman siya. Pagbuhat niya ulit, magaan na naman. Takbo na naman siya ulit. Magaan. Nakakalungkot, pagdating dun sa tatawirin, kapos, kapalaran, humanap ng iba, iba ang kanyang napuntahan. Babay ka. Ayaw mong mahirap, tandaan po natin, ito po sasabihin ko sa inyo. Kapag ikaw ay sumusunod kay Kristo, mahirap po. Mahirap. Hindi mo madali. Hindi madaling maging Kristiyano.
Madaling sabihin maging Kristiyano, pero napakahirap magpaka-Kristiyano. Kasi lahat ng bato sa'yo, ibabato sa'yo. Amen po ba? Kaya nga, kapag nahihirapan tayo, wag mo tayong desisyon. Lord, puputulin ko na. Ikaw mismo. Wala naman sinasabi ang Panginoon na putulin mo. Go with the flow. Mag-flow lang tayo. Alam natin ang mga katuruan na mga natutunan natin, thy will be done. Diba? Naging topic natin noong nakaraan, your will be done. Paulit-ulit nating naririnig, your will be done. Not my will, but your will be done. Ulitin ko ulit, yung katanungan, how do you behave in God's household? Bulayin po natin ito. Sa dami ng mga katuruan na sinabi sa banal na kasulatan, pinapatunayan that we are true church of the living God. Amen po ba? Kaya nga ngayon, it's about time. Tatlo po ang lagi kong sinasabi ngayon. Active, effective, productive. Biblical po ba ito? Sabi ng John chapter 15 verse 16. Anong sabi diyan? Anong sabi po diyan? You have not chosen me, but I have chosen you. I have appointed you to go and produce fruit that will last, so that whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Mga kapatid, gusto ng Diyos, tayo po ay maging active. Gusto po ng Diyos na tayo po ay maging effective so that we will become productive. Amen po ba? Always remember, it's not men who choose you. Hindi tao ang pumili sa atin. Ang Diyos ang pumili sa atin, nilagay ka ng Diyos diyan. Amen po ba? Hello? Kapag inilagay ka ng Panginoon diyan, praise the Lord. Magdiwang ka. Kasi pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Kung naniniwala ka na pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, palakpakan mo ang Diyos. Naniniwala ako. Mga kapatid, tignan po ninyo gaano ang Diyos nagbigay ng pagtitiwala. The parable of the talent. Sa tingin nyo sa atin yung mga talento natin? Sa tingin nyo sa atin yung mga abilidad natin? Sa tingin nyo sa atin yung mga galing na meron tayo? No. Ang Diyos po ang pinagmulan yan. Kaya nga kapag tayo po ay hindi naging active, tingnan po ninyo, the parable of the talent, yung binigyan ng 5,000. Anong ginawa? Active siya. So dahil naging active siya doon sa pinagkatiwala sa kanya, naging effective, naging productive. Tama po ba? Yung isa, 2,000. Aktibo po ba? Naging active siya, naging effective, at naging productive. Di ba? Ayan. Naging doble
yung kanyang pinagkatiwala sa kanya. Yung pangatlo, 1,000. Active hindi. Ha? Active hindi. Hindi. Hindi siya naging active eh. Natakot siya, ayaw ng Diyos ang duwag. Tandaan po ninyo, ang mga tunay na lingkod ng Diyos, hindi po yan duwag. Risk taker po yan. Sugod, mga kapatid! Kahit wala ka pang nakikita, sugod! Sasabihin ng iba, baliw na to, si pastor. Tulad bukas, pupunta kami ng Davao. May bagyo. Sasalubungin namin bagyo. Pag-pray niyo po kami bukas, punta kami ng Davao ni Mrs. Para makipag-usap na po dun sa ating pinopursue na Cepas in Davao. Nakikita niyo po ba yung vision? Na darating ang araw, hindi lamang po tayo dito. Malawak po yung Alam nyo, parang ako nagsasalita ako ng parang baliw. Para ako nagsasalita ng wala ka namang nakikita pero sinasabi mo ganito. Nakikita niyo po ba yung Sinasabi ko na ganito, mula nung nagkaroon tayo ng camp, yung impression ng Panginoon sa akin. Hindi po ako propeta. Pastor po ako. Pero God gave us discernment. Kung gusto bang ipagawa ng Panginoon yan o hindi. I remember ulit, naalala ko ulit yung anak ni Brother Roland. Noong Sunday, umaten siya rito. Ayan, taas mo kamay na Brother Roland. Yan, si Brother Roland. Noong Sunday, umaten po siya. Sabi ko, nung unang magkita kami doon sa bahay nila Brother Philip, di ko kilala eh. First time ko lang dumalaw lang ako doon. Actually, naka-short pa ako. Tapos, biglang, nakita ko siya. Nakaupo sila doon. Actually, hindi pa doon si Brother Si Brother Roland noon, mamula-mula pa si Brother Roland noon. Mistisuhin pa, tsaka si Brother Philip din. Hindi pa ganun ka mga mistisuhin pa sila noon. Sabi ko sa kanya, meron kang ipinapanalangin. Sabi ko sa kanya, tinugon ka na ng Diyos yan. Nakatingin lang siya sa akin. Siguro sabi sa akin, sino kaya itong nagsasalita na to? Tapos, lumipas yung nagsabi siya kay Brother Roland. Sabi niya, parang pinasabi sa'yo na, sabihin mo, pa, magkikita rin kami sa church. May sasabihin siya. Alam niyo po ba na, yung sinasabi kong tinugon siya, tinugon po talaga ng Diyos yung kanyang panalangin. Na nung time na yon nananalangin siya na magkaroon siya ng pamilya. At sabi niya nga, talagang package yung binigay pa ng Lord sa kanya Package. Isang masayang pamilya. Kaya doon, talagang pinatutuon niya. Sabi ko, halika rito. Pinatutuon niya. Mga kapatid, itong sinasabi kong Cepas, na aawit tayo, hindi ka aawit para sa'yo. Aawit ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. To make known the name of Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Ipapakilala po natin si Christ sa pamamagitan ng pag-awit at pagsamba. Hindi tayo kakanta doon na, purihin ka, purihin ka. Hindi ka lang gaganon. Kundi kakanta ka na talagang idideklara mo that we are the true church of the living God. Amen po ba?
na pinaniniwalaan natin si Kristo. Sa totoo lang, yung pamasahe papunta doon, by faith. By faith. Hindi ka nangangarag na, saan ka kaya kukuha ng pamasahe? Alam mo, pagkalooban ng Lord yan. Ano sabi doon? Asan na yung kanina? Pakita mo nga yung John 15:16. So that whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Mga kapatid, ang tumawag sa atin at sinasabi niyang gawin mo to, mga kapatid, hindi mo siya gagawin dahil gusto mo lang. Dahil sinabi ng Panginoong gawin mo yan, God will give. Anuman ang mga pangangailangan na gagamitin dyan, God will provide. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo po ba, ang dami nating pinapagawa ngayon, dami nating ginagawa ngayon. December, kailangan matapos ang DRT Church. March, kailangan matapos ang ating campsite. January, kailangan matapos ang church sa Tarlac. Masimulan. Saan ang pera? Meron ba tayong hawak na malaking pera na talagang by faith? Paano nagpakain ng 5,000 tao ang ating Panginoon? Dito pinapakita ng Panginoon how we live by faith. How we organize ourselves. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon siya ng instruction. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Paupuin silang lahat. Pagkatapos sinabi niyang umupo silang lahat, anong sumunod na instruction ng Panginoon? Ilan yung mga natin? 5 tinapay, 2 isda. Anong ginawang kasunod? Nanalangin ng Panginoon, nagpasalamat, at pagkatapos, pinagpira-piraso ito, dinistribute, inutusan niya ulit ang lahat. Anong ginawa? Inorganize ulit sila. Grupo-grupo po yan. Amen po ba? Kaya nga sa bawat ginagawa po natin ngayon, alam niyo po ba, yung fervor, unawain niyo po, hindi ko po ginagawa itong mga bagay na meron tayong ginagawa ngayon dahil gusto ko. We are moving with the flow. Fervor, anong gusto ng Panginoon? F. Ang church ng Panginoon kailangan focus. Hindi tayo sabog. Dapat nakapokus tayo kanino? Kay Jesus. Saan pa? Sa kanyang salita. Ano pa? Doon sa lahat ng mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin, dapat focus tayo. Ano man yung dapat na tayo ay kagamit-gamit. Focus. E, empower. Marami po tayong pag-aaralang mga salita ng Diyos. At the same time, 3 po yung ating empowerment. Ano po yon? Character development. Pangalawa, ministry development. Pangatlo, biblical theology. Nakukuha niyo po ba? Unti-unting inaayos ng Panginoon yung format na matagal na panahon, ilang taon, nananalangin ako sa Panginoon, Lord, ano po bang gusto mong format? At ngayon, binibigay ng Panginoon. Letter R, realignment. Realign. Bakit gusto ng Panginoon na mag-realign tayo? Kasi kailangan makita natin, are we active? Are we effective? Doon sa ministry na pinaglagyan sa atin, are we productive? May bunga ba?
Baka mamaya hindi ka pala dyan nilagay. Dapat dito ka. Nakukuha niyo po ba? Hindi ka aalisin dyan sa ministry mo dahil ayaw ka. Ang tanong, active ka nga, hindi ka naman effective. Hindi ka naman productive. Kaya realignment. At pag nagkaroon na ng realignment, na-empower na yan ng tamang aral mula sa Biblia, valiant. Anong ibig sabihin ng valiant? Anong ibig sabihin ng valiant? Ang valiant ay determinadong manggagawa ng Diyos. Hindi yan laban-laban, bawi-bawi, urong, sulong, urong, cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha-cha, parang Aiza Sigera. Hindi kasi Aiza. Kung ano ka ang pangalan mo, hindi kasi Aiza. Amen po ba? Sabihin niyo sa katabi niyo, hindi kasi Aiza. Raisa pala, Raisa. Oh. Di ba? Cha-cha-cha. Di ba? Urong-sulong. Hindi tayo ganun. Valiant. Yan ang hinahanap ng Panginoon at biblical din. Gideon 300, hindi siya naganap ng marami. Bakit? Sabi niya, baka mamaya sa dami ninyong yan, sabihin ninyo, dahil sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon, sige, magkaroon tayo ng realignment. Ano sabi ng Panginoon? Sige, lahat ng duwag, natatakot, pauwi mo na. Di naging mula sa 32,000, 32,000 naging 22. Mula 22 naging 10 dahil nung sinabi doon, hindi, tama, 22,000 naging 10. Tapos, yung pangalawa, sabi ng Panginoon, sige, painumin mo sila doon sa batis. Lahat ng iinom sa kanilang palad, ihiwalay mo. At lahat ng uminom na parang aso, pauwiin mo na. Character development po yan. Nakita po natin yung core values po natin. Napag-aralan na po ba natin? Balikan po natin ang core values. Mga kapatid, we need commitment. When we commit ourselves, we commit until we die. Amen po ba? Hindi ka nag-commit ng ganun lang. Ang commitment natin until we die. Sabi ni Paul yan eh. For to me, to live is Christ and to die is gain. Nag-commit ka na eh. You commit yourself sa Panginoon. Nakataas pa nga yung kamay mo eh, Lord, I surrender all. Alalahanin mo yan. Valiant. And letter O, organize. Alam niyo po ba na kapag tayo po ay organize, God is a God of order. Hindi po siya Diyos ng kaguluhan. Kaya nga hindi dapat tayo maging magulo. Amen po ba? Kaya kapag magulo sa church, dapat hindi ho yan. Pag magulo ang church, hindi yan sa Diyos. Amen po ba? Dapat in order. Organize. Organize po. Kaya nga ino-organize natin. This 2023, we need to organize everything. Lahat po yan. Aayusin po natin lahat ng mga rules and regulation, lahat ng mga bagay na dapat na maintindihan sa pagpasok, pagiging miyembro, pagiging biblical po yan. Nakasulat sa 1 Timothy chapter 3. Dapat 1 taon bago ka maging leader. Sabi rito sa 1 Timothy chapter 3. Kaya merong mga batayan at basihan na dapat nating sundin. Kaya kapag sinunod po natin ang Biblia, hindi masishake ang church. Bakit? Matibay ang pundasyon nito sa kanyang salita. Amen po ba? And letter R, reproduce.
kailangan po tayong magbunga. Di ba? So, active, effective, productive. So, dapat meron tayong dapat nakakapag-reproduce tayo. Anong nire-reproduce natin? Tandaan po ninyo, maging katulad po natin. Sinabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. So si Paul, nung nabubuhay siya, maraming naging katulad ni Paul na sumusunod kay Kristo. Dapat marami din tayo noon. Amen po ba? Amen po ba? Mag-multiply po natin kung ano po tayo. Amen po ba? Dapat valiant. Hindi duwag. Dapat valiant. Alam niyo po ba na ang isang Kristiyano dapat enthusiasm yan eh. Alam niyo po ba ibig sabihin ng enthusiasm? Yung naituro ko nung Sunday, yung power, yung word na power, kapag ka ikaw ay gusto mong magkaroon ng tinatawag na ma-achieve mo, yung gusto mong ma-achieve, kayamanan, or anuman, gusto mong ma-achieve, kailangan natin ng power from the Lord. At yung power na yan ay nasa atin na. So gusto ko lang mag-review. Yung power na ibinigay kay Jacob, alam niyo po ba na dalawa po yun? Yung favor ng Diyos at yung wisdom ng Diyos. Bakit? Sa favor ng Diyos, dahil yumaman si Laban. Naging mayaman siya, 20 years, naglingkod siya, tapos 10 times siyang niloko ni 10 times siyang niloko ni Laban. Pero binless pa rin si Laban sa pamamagitan ni Jacob. So, may favor ang Diyos. Kaya nga nung sinabi niya, tagal ko nanguhula. Sabi niya sa 25, ang tagal ko nanguhula. Ay, 26. Sabi niya, nakita ko na pinagpala ako dahil sa'yo. Pinagpala ako ng Diyos dahil sa'yo. Tapos sinabi ni Jacob sa 27, sabi niya, nung dumating ako rito, kakapuranggit ang iyong mga ari-arian. Pero dumami ang iyong ari-arian dahil sa pamamagitan ko. So, God's favor. Yung favor ng Panginoon, ibinigay ng Diyos sa Kanya. Yun yung kapangyarihan ng Diyos eh. Yung kamay ng Diyos. Kaya nga sa bawat isa sa atin, pagka ikaw ay napunta sa isang lugar at pinagpapala, nandun yung favor ng Diyos. Hindi pinagpapapalo. Amen po ba? Hello? Si Jacob. Pinagpala po ba si Laban? Hindi. Pinagpala kasi nandun yung favor ng Diyos. Pangalawa, wisdom. Yung wisdom ng Diyos. Ano yung wisdom ng Diyos doon? Biro mo saan ka makakita? Gumawa siya ng poste. Na batik-batik. Kumuha ng almendra, pinutol niya, binalatan niya yon at pinakita niya doon sa mga matatabang kambing, yung malulusog na kambing, na nagtatalik at pagkatapos pag naglilihi, nilalagay sa inuman. Yung matataba lang yon. Pero yung payat, hindi niya nilalagay doon kasi pag nakita ng payat, manganganak din sila ng ng batik-batik tsaka itim. Puti yung mga kambing. Wisdom. Kaya yung wisdom ng Panginoon, binigay kay kay Jacob. Kaya, yung wisdom and favor, paano yan magkakaroon ng application? Kailangan natin ng power. So, ano yung power? Diyan sa tinuro ko nung Sunday. Power. Kailangan po nating magplano. At yung planong yan, ang ibig sabihin ng plano, aim. Diba? We need to aim. Kaya nga dito, ang Diyos ang nagpaplano, ang taong nagpaplano, ang Diyos ang nagpapatupad. Proverbs 16 verse 9. So, tatlo po yan. Aim for the Lord, aim for your family with the Lord, aim for yourself with the Lord. Totoo po yan. Doon sa Luke chapter 12 verse 16 to 21, yung mayaman na umani ng marami, sabi niya, ang yaman ko na. Sabi niya, gigibayin ko tong aking maliit na kamalig, magtatayo ako ng mas malaki, at ilalagay ko lahat ng aking inani doon. Ang gagawin ko, sabi niya,
kakain, matutulog, iinom, at magpapakasaya. Anong sabi ng Diyos? Ngayon din, isa kang hangal, kukunin ko ang buhay mo. Lahat ng pinagpagalan mo ay walang makikinabang. Tingnan niyo, we need to plan. Aim for the Lord. Aim for your family with the Lord. Aim for yourself with the Lord. Without God, we can do nothing. Amen po ba? Sinabi ni Christ, apart from me, you can do nothing. So we need plans. Magplano ka. Nakasama ang Diyos. Letter O, organization. Ang ibig sabihin nito, we are organizing something. Amen po ba? The act or process of organizing. Kailangan tayong mag-organize. Ayan, no? Develop short-term, long-term plan. Immediate and long-range goal. Pangalawa, develop written plan of action to your goal. Isulat mo, paano mo gagawin yan? Pangatlo, prepare a specific timetable. Dapat may timetable yan. Katulad po nito, 3 church, 2023 ang target natin. Tama po ba? Meron na tayong isa. 2 na lang. So target natin, this 2023. Timetable. Timetable natin, December, matapos ang church. Timetable, ang campsite natin, magamit natin sa March. So kailangan may timetable yan. So, letter D, create a file for your goal. Dapat may file yan. Bakit ako humingi sa inyo ng monthly report? Bakit tayo humingi ng first quarter, second quarter? Para pagdating sa E, monitor the progress on a regular basis. Nagpa-progress ba? Meron bang nangyayari? Yan po ang mga report natin. Diyan natin pagbabasihan yan. Itong taong ito, anong ginawa natin? Naging effective ba? Yan. Yan po ang dahilan kaya meron tayong file. Lahat ng mga goals. Di ba na meron tayong mga kanya-kanyang goals? Yan po yun. We need to organize. Kailangan tayong maging organized sa lahat. Amen po ba? At may i-apply din po natin ito sa ating mga sarili-sarili. Sa pamilya, magsimula kang magkaroon ng power. And letter W is, work. Anong klaseng work? Work hard. Hindi ka magtatrabaho ng ganun-ganun lang. Kailangan trabahuin mo talaga diligently. Amen? So, tingnan po ninyo. Anong klaseng Letter E. Pagka ikaw ay nag-work, kailangan tayo ay enthusiasm. Pagka enthusiasm, contagious, nakakahawa. Anong klaseng pagkahawa? Strong, asan na? Enthusiasm. Strong excitement of feeling. Excited dapat. Hindi yung, dapat excitement, nahahawaan mo yung iba na pag naikwento mo sa kanila, alam niyo po ba kapag ako nagkukwento ng mga vision, ang unang-unang excited sa misis ko. Misis ko. Kaya ako binabanggit, siya yung unang-unang nag-iisip kung paano ako tutulungan doon sa vision na nais ng Panginoon. Kaya nga dapat meron tayong enthusiasm. Kinukwento mo yan. Habang kinukwento mo yan, excited ka. Tanungin ko po kayo, excited po ba kayong mangyari lahat yan? Amen. Dapat excited tayo. Hindi tayo walang kabuhay-buhay, walang katorya-torya. Dapat excited tayo. Magulat kayo. Uy, international na pala tayo. Amen po ba? Amen po ba? It is for the glory of God. Kung mangyari ito, it is for the glory of God. And then, dahil meron tayong, sabi diyan, you can achieve the reward of wealth with proper planning. May planning tayo, good organization, diligent work, and enthusiasm. Meron din tayong reward. Letter R. Kaya kailangan natin ng power. Amen po ba? So power.
Bakit ako napunta dito? Dahil sa organization, no? Totoo po yan. Kailangan po natin ng power. Yan. Plan, organizing, work, enthusiasm, reward. So makikita natin yan, pag tayo po ay naging organized, makikita nyo po, magkakaroon tayo ng bunga. At ang bunga na yan, it long lasts. Hindi siya madaling mawala. Amen po ba? Amen po ba? Kaya maniwala po kayo. Marami pong ginagawa ng Panginoon. Amen po ba? Nakaka-bless, alam niyo po ba na yung umaga, di ba nag-ano tayo dapat 3 po yan eh. So nag-usap kami ni Mrs. Kasama yung ibang mga na gawin na munang 2. Mag-ano muna. Pero alam niyo po ba, unti-unti, halos parehas na po yung umaga at saka hapon. Sa susunod yan, parehas na umaapaw na yan. Kaya magiging 3 talaga ang service. 2 sa umaga, 1 sa hapon. At alam niyo po ba nung isang araw, eto po, kasi nung nakaraan tumawag ako kay Sister Lisa, nakalimutan ko sabihin eh. At si Brother Mulong ang dapat kakausapin ko eh. Hindi ako nakatulog, talagang excited ako habang pinapaalala ng Lord sa akin. Niremind ako ng Panginoon sa Lawang Bato, Sister Lisa, na magkaroon ng URJBCM Lawang Bato. Kasi matagal nang pinag-usapan yun. Noon pa. Totoo po yan. Kaya nung isang araw, sabi ko, si Mrs., sabi ko, hindi ako nakatulog, Mami. Nag-pray ako, 2 o'clock ako ginising ng Panginoon. Nag-pray ako, tapos pinaalala sa akin, excited ako doon sa mga sinasabi ng Panginoon. This is how I feel. Kaya sabi ko, may ginagawa ang Panginoon. At naniniwala ako talagang kasama natin ang Panginoon. Kasama natin siya. Kasi meron pong pruweba eh. Talagang ang Diyos ay kumikilos. Bakit? Ang dyablo humahadlang. Maniwala kayo. Pag humahadlang ang dyablo, ibig sabihin yan, ayaw ng dyablo mangyari yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? O tingnan nyo si Brother Mulong. Siya yung doon sa pasimuno. Ang dami niyang pasimuno eh. O tignan nyo, tinitira ng dyablo yung health niya. Dahil gusto ng dyablo na pero hindi pa rin. Merong hawak ang Panginoon na talagang pahahabain ang buhay ni Brother Mulong. Kaya naniniwala ako na aabot pa ng mga 90 years old si Brother Mulong. Ilang taon na ba siya ngayon? Magsi-60 siya sa December, no? O, may 30 years pa. Ilang taon na ako nun after 30 years? 80 years old. Naku po, 80 years old na ako nun. Si Ate Christy, 900 years old na yata. No? So anyway, ito po yung ng Panginoon. So how do we behave in God's household? Nakita na natin, pinakita ni Paul, at sinasabi ni Paul, ito ang totoong Church of the Living God. Kaya nga, mga kapatid, huwag tayong padaya. Una sa kaaway, he is a deceitful. Huwag kang padaya. Manalangin ka, Lord, kalooban mo ba to? Panginoon, gusto mo ba to? Lagi kayong makipag-usap sa Diyos kasi ang Diyos never nagkakamali yan. Once na humingi ka sa Panginoon, maniwala po kayo. Diba sabi naman ng Bible, gusto ng Panginoon maging fruitful tayo lahat. Kaya, sabi mo sa katabi mo, you are fruitful. Sige, sabihin mo sa katabi mo, sigaw mo, you are fruitful. Fruitful, no? You are fruitful. Totoo po yan. Tingnan ninyo pag ang Panginoon, kinausap niya yung mga kapatiran na ginugulo ng dyablo, sa totoo lang maraming ginugulo ang dyablo ng mga kapatiran. Kung sino yung mga malakas mag-invite ng tao, yun ang ginagalaw ng dyablo. Ayaw ng Diyos yung mga tatamad-tamad. Yung mga tatamad-tamad, diyan ka lang. Dito ako sa masipag. Guguluhin niya yan.
Oo. Kaya mapapansin po ninyo, lahat ng masipag, guguluhin ng dyablo. Pero tandaan po natin, sa Panginoon, we are more than conqueror. No one can stop us. Luke 10:19, I have given you, sabi ni Christ, authority to trample down snakes and scorpions and to destroy all the enemy's power, and nothing will ever hurt you. Yan po ang church ng Panginoon. Kaya matagumpay po tayo. Kaya sa buhay po natin, believe it by faith, maniwala kayo. Ang tanong ko lang ulit sa atin, how do we behave in God's kingdom? Kayo ang sasagot niyan sa harapan ng Panginoon. Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, I surrender all. Take complete control. Alam niyo kapag ang Diyos ang kumontrol, masaya. Masaya. Kahit na mahirap, magaan. Kahit na maraming mga balakid, lahat yan, ahawiin ng Diyos yan. Bakit? Ang Diyos ang kumikilo sa buhay natin. Kahit pangit yung nangyayari, all things work together for good to them that love God. Lahat yan. Kapag ka inalaw mo ang pagkilos ng ating Panginoon sa buhay natin. Surrender all. The true church of the living God are surrender sa ating Panginoong Jesucristo. Lord, bahala ka na. Kaya kaninang umaga umiyak ako. Ayan, kita ng misis ko, bigla ako naiyak kanina. Sabi ko, Lord, I surrender all. Suko na ako, Panginoon. Lahat, bahala ka na. At ang Diyos, kumikilos po siya. Ang dami po niyang ginagawa, namamangha po ako. Nagugulat po ako sa mga ginagawa ng Panginoon. At ito po ay sasabihin ko na lang pagdating ng panahon. Very excited, nakakagalak, nakakamangha ang galaw ng Panginoon. Kaya sa bawat isa sa atin, we need to be enthusiasm. Kailangan makahawa po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kung mapapansin po natin, maraming pagbabago kayong makikita. Marami kayong makikita ang pagbabago. Bawat isa rin sa atin babaguhin ng Diyos if you allow God. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I allow you. Revelations 3:20, kumakatok sa pintuan natin. Kung bubuksan natin, you allow Jesus. Sabihin ng Panginoon, magkasalo tayong kakain. Alam nyo, take complete control. Sabihin mo sa Panginoon. Makikita nyo kung paano tayo magtatagumpay sa lahat ng bagay. Amen po ba? So the true church of the living God are fully controlled by the living God. Kaya nga, how do we behave in God's household? It is because of Him. Dahil sa Kanya. Makikita natin yung ganda ng galaw ng lahat ng Kristiyano. Oh, how good it is when brethren dwell together in unity dahil kay Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Lalong tumitibay ang church ng Panginoon pag tayong lahat ay tatayo sa katotohanan. Hayaan po natin si Kristo ang maging tunay na pundasyon ng ating pananampalataya. At makikita niyo po kung ano po ang gagawin ng Panginoon. As we sing this song, bulayin po natin ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. And the true church of the living God was founded by the name of our Lord Jesus Christ. Amen po ba?
Shall we sing this song? You are the one At the beginning, one with God the Lord Most High, your hidden glory in creation, and now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Habang inaawit mo yung kapatid, Nothing compares to patuloy mong ideklara si this. Jesus. What a beautiful name And you will be founded, the name strengthened of by the power Jesus. of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. You Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Mga kapatid, alam niyo po ba? It is how we know Jesus. We believe in our heart. Kapag umaawit tayo, dito natin na-express kung gaano mo kakilala si Jesus sa buhay mo. At kung gaano kalapit ang relasyon mo sa Kanya. Mga kapatid, this is the time na i-prove natin sa Panginoon how we behave in God's house. Minsan pa nating awitin, let us declare Jesus sa buhay natin. Hallelujah! You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Yes. Continue to declare Jesus. Yes. Hidden glory in creation. Hallelujah. Now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Lord, we surrender Jesus. everything into your hands. We surrender everything into your name. Your name, oh God. Jesus. Hallelujah. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, Your love was greater. and what could separate us now? What a wonderful name, Jesus, your name, oh God, our true foundation. Hallelujah.
Ikaw ang aking Diyos, tigapagligtas. Hallelujah. Yes, Jesus. You are my everything that could not hold you. The victory for you. Your silence the voice of sin and grace. Yes, oh God. Patuloy mo, Panginoon. Inalis ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ng iyong mga anak na tinubos. Yes, Lord. Life again. You have no rival. Walang papantay sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Declare it by faith. Reign. Yours is the kingdom. Yes, Lord. Reign. Reign in the name of Jesus. Reign, oh God, to your people in the name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name. Jesus. 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 Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Let your healing anointing flow. Let your deliverance flow. Hallelujah. Let your power flow. Hallelujah. Yes, what a powerful name. Jesus. Lord, let the sickness, yes, diseases, and even ang kaguluhan sa bawat pamilya ng iyong mga anak, right now, break it in the name of Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, thank you so much, oh God. Lord, salamat. You build your church. You gave us the authority and nothing can harm us. We believe it by faith in the name of Jesus. Lord, you release your power sa inyong mga anak na ito, God. Salamat sa panibagong buhay muli, Panginoon. Lord, sa panibagong simula na ikaw, Panginoon, ang kumukontrol sa buhay ng bawat isa. We surrender all. Kinakalimutan na namin, Panginoon, ang pamumuhay ng carnality. Without you, O God, we are nothing. At sa oras na ito, we surrender all. Lord, ikaw, Panginoon, ang kumilos. Mula ngayon, Panginoon, hayaan mong ikaw ay papurihan ng iyong mga anak araw-araw. Ikaw ay sambahin nila, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw ay pasalamatan nila, paglingkuran nila ng buong puso. Ikaw, Panginoon, ay ipapakilala nila saan man sila pumunta, O Diyos. Ang pangalan mo ay mahayag sa buhay ng bawat isa. Jesus! Jesus! Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa. Ikaw ang nagtayo ng iyong iglesia. At hayaan mo ang iglesia mong ito ay humayo, gawin ang nais mo at kalooban mo. Walang isa man sa iyong mga lingkod na ito, mga anak na ito, Diyos, at maging sa mga nakakapakinig. Lord, I pray, move in their lives, O God, as they believe the name of Jesus is the true source of everything. Lord, it manifests sa kanilang mga buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa gabing ito. How we behave, it is because you are my God. You are my everything. You are my Lord. You are my Master. You are my King. You are Jesus, Lord of Lords, King
King of Kings. Jesus is coming back again. In the name of Jesus, this is how we believe, O God. Lord, salamat Panginoon. Sa oras na ito, Diyos, hayaan mo ang iyong mga anak na ito manatiling manghawak sa katotohanan ng iyong salita. And through you, the divine connection, the divine direction, the divine destination will be upon to each and every one of us, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, ang lahat ng mga tunay na anak ng Diyos at sa Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay magsabi ng malakas na Amen! Yan na po ba'y malakas na Amen? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Isigaw po natin na sabay-sabay, Jesus! 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 Hallelujah! Patuloy po nating ideklara ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Let's bring praise and rejoice to our living God. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels right. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or a faith proof of more worth than gold. So refine me, Lord, through the flame. So I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is great. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is great. All of my life, in every season, You are the God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are the God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Oh, all of my life, in every season, You are the God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are the God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. So I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory, and I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice,
I will declare God is my victory and He is here. Let the people sing. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare God is my victory and I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare God is my victory and He is here. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'll feel to be emptied again. The seed I receive I will sow.